Kamusta mga Repapits? Si Alex Honce to. At sa video na ito ay ipakikita ko sa inyo kung paano nga ba bumibili at kung paano nga ba nakakabenta at kung paano ba yung mga calculation sa inyong nagiging kapital at nagiging profits. Gaano ba kahirap at kadali o kabagal, kabilis na kumita ng few hundred pesos all the way to few thousands of pesos all the way to millions of pesos sa ilang panahon lang sa stock market. Na kung saan, makikita nyo rito, sa loob ng isang araw, pwede tayong kumita ng ilang libo. Pinakakulelat na yung ilang daan kada araw. Pwede kayong kumita. Ngayon, pakikita ko dito yung mismong yung actual transaction o yung actual resibo ko na kung saan bumili ako and then binenta ko the same day yung stock na aking binili. So, gawin natin, punta tayo sa aking organizer. Punta tayo sa OneNote. To go group INC. Yeah. Bumili ako ng stock dito sa To Go Group Incorporation na to or corporation na to. Ngayon, itong company na to ay nire-record ang isang investor na bumili ng 100 board lot o requirement 100 board lot para maging parte ka ng company na to. So 100 board lot. Diba? 100 board lot. Ngayon, sa kada 100 board lot saka 100 board. Yung 100 board lot pala, ito yung nagsisilbing shares. Sa kada isang shares ay nagkakahalaga siya ng 9 peso and 50 cents. Yung nabili ko siya. Yung iba, maaaring nabili nila ng mas mura. Yung iba naman, nabili nila ng mas mahal. So, nangyari, ginawa ko, bumili ako ng 600 shares. Ang naging total na binayaran ko, ang naging presyo kada isa ay 9 peso and 50 cents. Diba? Ngayon, nasold ko itong aking stocks na 600 na kung saan ang presyo niya ay 9 peso and 50 cents lang. Ngayon, nabenta ko yung 600 shares ko. Kada isa, nabenta ko ng 9 peso and 88 cents. Ngayon, kung titignan natin, 988 minus 950, meron tayong 38 cents na natitira. Na kung saan nagsisilbing profits. Di ba? So, tignan ngayon natin kung ilan nga ba ang profits natin at magkano ba magiging calculation yan. So, gagawin natin ay pupunta tayo sa aking another application. Okay. So, dito, punta tayo sa calculator para makita nyo mismo yung calculation ko. So, ang nangyari ay 9 peso and 88 cents ko nabili minus 9 peso 88 cents ko na benta minus 9 and 50 cents ko na nabili. Diba? 988 ko na benta pero 950 ko lang siya nabili kada isang stock. So magkano ngayon to? May natirang 38 cents. Ilang stock ba ang hawak ko? 600. So gagawin natin times 600. Pak! 228 ang naging profits ko. Naging kita ko. Ngayon, tignan naman natin ngayon magkano naging capital ko at magkano naging total amount na binayad sa akin o naging total sale. So, punta tayo sa capital. 9 peso, ano ba to? 9 peso and 50 cents ko siya binili times 600 shares. So, lumalabas ang capital ko ay 5,700 sa 600 shares sa stock na binili ko sa To Go Group Incorporation o To Go na corporation. Ngayon, nabenta ko nga siya ng 9 peso and 88 cents. Times ngayon natin sa 600 shares. Ano ba to? 988 times 600. So,
Matapos kong ibenta sa 9 peso and 88 cents, ang bumalik na pera sa akin ay 5,928. Pero bago tayo maging excited dyan, tignan muna natin yung mismong actual na resibo ko, yung actual transaction or resibo para makita natin yung actual talaga nating kinita. So, punta tayo dito sa aking teka, 1, 2. Wala pala. Ito, yan. So, may kita ngayon natin dito. Etong green, nandito yung mga item na aking binili. At dito sa red, nandito naman ang item na aking nabenta. Pero at this moment, nagbenta lang ako ng isang stock na kung saan, ng stock na kung saan ang hawak kong shares ay 600. So, gagawin natin, punta tayo dito sa taas, yung green, dito tayo. To go, ito yung stock na aking hawak or company na hawak. Makikita natin date, trade date August 10, 2015. 9:54 AM. Tapos ito yung order number at syempre kung ilang stock ang hawak ko, ayan 600. Tapos binili ko sa 9 peso and 50 cents. Ngayon, ang total na binayaran ko sa 9 peso and 50 cents sa 600 shares ay 5,700 pesos. Pero hindi iyan totally binayaran ko o nakaltas sa aking stock market account. Kasi, siyempre, hindi ka naman makakapag-online trading kung walang some kind of fee. Siyempre, ginagamit mo yung platform neto which is COL Financial. So, magkakaroon ng commission, tapos yung COL commission, tapos magkakaroon ng VAT na kung saan tax, tapos yung may some kind of babayaran sa Philippine Stock Exchange, tapos itong SCCP or some kind of security yata to na kung saan ito binayaran natin ng 57 cents. Tapos ang total amount na binayaran yung fee ay 23 pesos and 26 cents. So kung makikita ngayon natin kanina, ang binayaran ko 7,500 lang, di ba? 5,700. Ngayon, ang total talagang binayaran ko o kinaltas sa aking stock market account na ito, which is cash, ay 5,723 pesos and 26 cents. Pero tignan ngayon natin dito naman tayo sa sale, yung aking sold item. Makikita natin, ito yung aking binili, ito yung panahon na binili ko sa August 10, 2015 ng 9:54 AM. Makikita ngayon natin, ito, the same company to go na August 10 pa rin, 2015, 207 ko siya nabenta. At ito pa rin yung, ito yung order number at ito pa rin yung stocks which is 600. At this time, makikita natin sa taas kung magkano ko siya binili nung una, 9 peso and 50 cents. Pero dito naman sa pagkakabenta ko, 9 peso and 88 cents. Ngayon, dito sa pagkakabili ko, 5,700 ang nakaltas sa akin. Pero sa pagkakabenta ko naman, ang bumalik na pera sa akin, 5,928 peso. Pero siyempre, hindi pa yan ang actual na perang pupunta sa aking account or parang magpupunta sa aking bulsa. Kasi meron pa rin na naman ulit 20 pesos na commission. Tapos, yung commission, manggagaling yan mapupunta yan sa COL. Tapos yung VAT, yung tax, tapos yung PSE, na naman uli, 30 cents. Tapos yung security ay 59. Tapos ang total sale tax ay 29 peso and 64 cents. Kaya ang total charges para sa pagkakabenta ko ng stocks ko ay 52 pesos and 52 pesos and 93 cents. So, kung bibilangin natin yung charges sa pag-buy and sale, 52 plus 53, that's 75. Di ba? 75. Tapos, lagay natin itong mga barya na to, that's like around 76. So, ngayon, tingnan ngayon natin yung total amount na binayaran ko. Ito, 5,723. At yung total na perang pumunta na sa aking bulsa. Ito, 5,875. So,
kung ima-minus natin yan, 5,875 sa 5,023, tingnan ngayon natin. Tingnan ngayon natin. 5,000. Ano? Magkano nga ba yun? Kalimutan ko na. 5,000. 5,875. Ano ba to? 5,875. 5,875 minus 5,723. Magkano magiging tubo or profits? Ayan, 152 pesos. Kung isipin nyo, ang liit naman ng kinita mo, ang laki ng ano mo, ang laki ng puhunan mo, liit. Ang totoo nan, malaki yan. Malaki yan. Kasi, unang-una, pinag-uusapan kasi dyan, nabenta ko sa maikling panahon lang. Nagkumita ako ng 152. Itong 150 na to, paghihirapan mo pa ng ilang oras to, kung halimbawa meron kang sari-sari store. Lalong-lalong paghihirapan mo rin itong pera na to, kung ikay umaasa lang sa trabaho, ilang oras mo rin paghihirapan yung 152 pesos na yan. Versus sa ginawa ko na tingin lang ako ng tingin, para lang ako nagpe-Facebook sa aking online stockbroker, tingin lang ako ng tingin, nagre-research lang ako kung ano bang meron sa mga company na aking ini-investan, ito ganyan, kita agad ako 152 pesos. Diba? Tsaka isa pa, 600 shares lang kasi yung binenta ko. So, ganyan lang kinita. Paano kung nakabenta pala ako ng mas malaki pa? Like 5,000 shares. Hindi lang ganyan na magiging pera ko. Isipin nyo, 38, halimbawa meron tayong 38 pesos nga, di ba? Kinita, 30, ano ba to? 38 pesos, di ba? Ay, ano ba to? 38 centavos kinita. Sabihin natin meron akong, kunyari kahit 5,000 shares na lang. Oh, ha? Kunyari, yan, katulad yan, 50,000 share. Magkano magiging pera ko? 19,000 pesos. Di ba? 19,000 pesos ang kita agad nun. Sabihin na natin, para hindi masyadong nakakagulat, ay times na lang natin kunwari sa 1,000 shares. Ayan ang kinita ko, 380 na. Ay, di kung 5,000 yan, di etong kita mo, 1,900 pesos. Kung 5,000 shares ang aking nabenta. Since 600 nga lang siya, so umabot lang ako ng 152. Ngayon, kung isipin natin, meron tayong kunyaring Ayala Land, meron tayong PLDT, meron tayong Globe, meron tayong Robinson, meron tayong Jollibee, meron tayong Meralco, meron tayong Manila Water, meron tayong GMA, meron tayong ABS-CBN, di ba? Meron tayong kunyaring PhilInvest na investment, yan mga company. Sabihin na natin kada isang company na yun, nakabenta ka ng, yun nga, kumita ka na ng tagwa 150. O i-times mo ngayon ng 10 companies na kumikita ng 150. O magkano kinita mo sa loob ng isang araw na yun? 1.5 agad. Kung tutusin, kulelat pa nga yan. As in, totally kulelat, kuripot na kita yan sa loob ng isang araw o ilang oras o ilang minuto lang na ikaw ay nag-online trading sa stock market. Ganyang kabilis kumita sa online trading sa stock market. Philippine stock market man or sa mga US stock market or India, China stock market. Ang daling kumita ng pera. Kung iisipin natin, kung tayo nagbibigay ng much information sa ating mga utak, kung tayo nagre-register ng very helpful information, magagawa nyo to, yung ginagawa ko. Kaya nyo gawin at baka mahigitan nyo pa ako. Isipin nyo na lang, imagine ninyo, kung kayo mga tao ay patuloy pa rin umaasa ngayon until now sa employment, uubos kayo ng 8 hours a day sa trabaho. Tapos, mapasok kayo ng 10 days, minsan nga hindi lang 10 days, sa loob ng 2 weeks, which is, that's 80 hours. Di ba? Uubos kayo ng 80 hours every 2 weeks sa trabaho. Sa tuwing pumapasok kayo, hindi naman totally 8 hours ang inuubos niyo. 8 hours ang inuubos niyo sa trabaho. Siyempre, bago ka pumasok sa trabaho, nagpe-prepare ka ng like 1.5 hours. Pagpunta pala sa trabaho. Pagpabalik, maaring 1.5 hours din, or pag inalat ka pa, that's 2 hours.
Pag inalat ka pa, 2 hour ang i-spend mo. So, isipin mo, 2 hours na pabalik, 1 hour na papunta, tapos 8 hour na pagtatrabaho. Magkano ginastos mo sa ano mo? Ulitin nga natin. 8 hours sa pagtatrabaho, di ba? Tapos 1 hour and a half sa pagpunta ron, tapos 2 hours sa pag-uwi. 11 hours and a half kang nagsayang ng panahon mo sa 24 hours mo. So, ngayon, sa 24 hours mo, babawasan ng 12:30, 11:30, minus 11:30, ano ba to? Sa 24 hours, ano ba to? 24 hours, minus 11:30, ano ba to? Ba't ganito to? 24 minus 11:30. So, meron ka pang 12, like 13 hours na i-spend para sa sarili mo at para sa pamilya mo. Pero usually, siyempre, kung minimum wage ka lang o kaya totally mas mababa pa sa minimum wage, hindi lang 8 hours a day ang gagastusin mo para kumita ng pera. Kadalasan nakikita ko mga professional umaabot ng 16 hours pataas. Isipin mo, 24 hours lang meron ka, tapos magsasayang ka ng 16 hours, kahit 16 hours na lang. Sa 24 hours mo minus 16 hours, ilang oras na ka na lang matutulog? 8 hours. Ilang oras ka na lang mamamahinga? 8 hours. Di ba? Para mas maganda yata, 8 hours ka lang trabaho para meron ka pa rin matitirang like 13 hours. 13 hours para sa pamilya mo, para sa sarili mo, sa pagbarkada, social life, geto ganyan. Pero usually, hindi nga nangyayari na 8 hours lang tayo nagtatrabaho eh. Lalo na kung minimum wage ka lang at yung totally hindi ka kumikita ng ganun tulad ng minimum wage. At kahit nga more than minimum wage ka pa, umuubos ka pa nga rin talaga. Tulad ng sasabi ko, ang mga professional sa Amerika, gumagastos pinaka-minimum 16 hours a day na kung saan lumalabas na sa 16 hours na yan, sa 24 hours nila, meron na lang silang 8 hours na enjoy ang buhay nila. Ngayon, nakwento ko na yan dyan. Dito sa stock market, ano kakaibahan nun? Dito sa stock market, hindi ka gigising ng umaga, maghahabol ng panahon para makapasok on time sa kung anumang klaseng trabaho meron ka. Kaya minimum wage earner ka man or big time yung trabaho mo, may high paycheck, may habulin kang oras. Meron kang makikisama ka sa isang kulokoy na parang ganito, boss. May makakasama kang isang katrabaho na parang ganito lang din, parang ganito lang din. Kung sino-sino makakasalumuha mo sa inyong trabaho na kung saan maaari magpapatuwa, magpapasaya, magpapatawa sa iyo at magpapaiyak at maaaring pwedeng sumakit sa iyo. Di ba? Tapos magkano sa sobrang bigat, ang bigat ng trabaho mo, ang gaang ng sahod. Di ba? Tapos kahit umasa ka dyan like kinsenas katapusan, bilisan, bagalan mo, iisa lang ang magiging posisyon mo. You're not going anywhere. As in, you won't go anywhere. Dahil walang pagyaman na mangyayari kung aasa ka lang sa employment. Walang pagyayaman. Hindi ka magiging milyonaryo, hindi ka yayaman, hindi ka magiging total ganito, hindi ka magiging boss. Di ba? So, ano ba pinaka-right way para tayo maging ganito? Di korbata, may briefcase, geto ganyan. Paano bang mangyayari yon? Di ba? So, usually, kung tayo ay magtatayo ng ating business, ay usually, inisip natin, kinakailangan ng malaking kapital. So, mangyayari ngayon nun, dun pa lang, medyo mag-i-step back ka na kasi unang-una saan ka kukuha ng pera pang tayo ng business. Tsaka isa pa, kahit naman kadalasan may pera kang pang business, kung wala ka namang idea, talo rin yun. So, para ka lang magsusunog ng pera doon, di ba? Pag nagsusunod ka lang ng pera doon, gumawa ka ng business na wala ka namang alam, nakikigaya ka lang, gaya-gaya putang maya ka lang sa kung kaninong may nagtayo na medyo nauso ang computer shop na nag-computer shop ka na rin. Medyo nauso yung business na sago na na yung food cart. Nakiuso ka rin doon, naki-franchise ka rin ng ganun.
Nauso yung ganito ganyan. Alam mo naman may karinderya na sa kung saan. Ikaw naman, mag-o-open ka rin ng karinderya na kung saan iisa lang din ang binibenta mo. Mga sinigang, adobo, mga ganun, chapsoy, mga mechado. Di ba? Alam mo na may maraming ganun, tapos sumama ka bang ganun, di papababae mo yung ganung klaseng business, tapos ikaw, isa ka sa mga malulugi. Dahil alam mo na may business ng ganun, dapat pag pumasok ka, dapat yung kakaiba ka, yung wala kang kapareha. Kung meron ka man parang may isang kind of similar na trabaho or business, dapat merong distinctive na kakaibahan para sa iyo para maging competitive ka or ahead ka sa kanila. Di ba? So ngayon, meron din tao na it's either maliit or malaking pera nila, nagpa-franchise sila sa kung anumang klaseng company like isang food cart or truck cart, di ba? Truck food cart o kaya mag-i-invest sila sa kung anumang klaseng business na ino-offer sa kanila ng kung sino-sinong company na legit naman, na kung saan mag-invest ka ng ganito worth 100,000, bibigyan kita ng food cart, ganito ganyan, tapos train kita, tapos susuplayan kita, and then after that, blah blah blah. Ang return of investment mo sa ganitong panahon, blah blah blah. Paano kung wala ka namang alam doon sa ginagawa mo, tapos hindi mo rin gusto, wala kang passion diyan? Ano mangyayari sa iyo? Wala, mababankrupt lang 'yun, malulugi ka lang. 'Di ba? So, as long as na wala tayong idea sa pinapasok natin, as long as wala naman tayong hilig o feeling nyo wala kayong hilig at hindi nyo linya ang pagbe-business, mag-isip kayo ng ibang way. 'Di ba? Mag-isip, kadalasan iniisip lang natin, trabaho lang ang trabaho, tapos mag-iipon ako sa bangko, tapos lalaki yung pera ko sa bangko. Another mali na naman 'yon. Kapag kayo nag-invest sa bangko o naglagay ng pera sa bangko, 0.5% to 0.10%, maximum na siguro yung 0.50% annually, yearly, nakikitain ng pera mo. Kung naglagay ka ng 100 pesos, sa loob ng isang taon, is like 10 cents or 50 cents lang ang kinita ng pera mo. Kahit sabihin pa natin na kung saan ay kahit kailan hindi magbibigay ang bangko ng 1% sa kahit anong klaseng perang nilagay mo sa savings checking. Hindi sila magbibigay ng 1%. Kahit sabihin pa natin, i-assume natin, may magbibigay na tangang bangko ng 1% sa whatever money nilagay nyo sa bangko. Kung meron kang 100 nga, kunwari na 100, sa loob ng isang taon, ang naging interest niya ay 1%. Magkano lang ang pera mo sa loob ng isang taon? 101 peso. Pero hindi totally 101 peso kasi unang-una magbabayad ka ng government tax. And then after that, sa loob ng 12 months, kakainin pa yung ilang percentage nun ng inflation rate. So doon pa lang sa bangko, talon-talo ang pera mo. Dahil unang-una, pinapababa mo yung value ng pera doon. Tapos may babayaran ka pa. So hindi ka rin kumita ng 1%. Di ba? Ngayon, kung itatago naman natin to sa bahay natin, yung pera natin, hindi nagtatrabaho para sa atin. As in, totally, sa loob ng 1 year o ilang year tayong nag-iipon ng pera sa atin. Unang-una, parang binubulok mo lang yung pera doon. Kasi nangyayari ngayon nun, lumalaki yung pera mo, nakakasave ka nga ng malaki kunwari. Pero sa loob ng isang taon, hindi natin nare-realize, pinabababa pala natin yung value ng pera. Yun ay dahil sa kinakain yung ilang percentage ng perang tinagoy sa bahay ng inflation rate. So, it's either way, sa bangko ka man naglagay ng pera, talo ka. Lalo-lalo na pag naglagay ng pera sa bahay ninyo, nagtago ka ng pera sa safe mo, talo ka rin. Pag nag-franchise ka rin, wala kang alam, hindi ganun kadali. Tsaka, siyempre, negosyo, sugal yan, wala ka rin alam. Di ba? Magtayo ka ng sarili mo tindahan, magtayo ka ng walang kalinawan kung ikaw mananalo or matatalo. Sugal nga kasi, di ba? So, ang tanong, saan mo nga ilalagay ang pera mo? Ang pinaka-the best para ilagay, wala ang masyadong idea, ilagay mo sa mutual fund, bond fund, government bond, bili mo ng government securities, mga ganon. Pero kung kayo may idea about stock market, ang masasuggest ko, pumasok kayo sa stock market. It's either maging investor lang kayo or maging trader kayo, maging stock trader kayo, tulad ng ginagawa ko. Isipin nyo, kung tayo magpe-peso cost averaging sa stock market, kung magpe-peso cost averaging tayo, kunyari tagpa 5,000 every month ang nilalagay natin, kunyari tagpa 5,000 every month. Ngayon, sa loob ng 1 year, 60,000 ang ang capital mo. Ngayon sa 1 year na yun, maaaring kumita ka ng, maybe
10%, 20%. So, halimbawa sa 60,000 mo, 60,000 mo, ang 10% nun, ang 60,000, ang 10% nun ay, 6,000. Ngayon, kahit maging 20% yan, 12,000 lang ang kinita mo sa loob ng isang taon. Ngayon, napaka-imposible sa loob ng isang taon ay maging 100% ang kita mo dyan. Pero palagay ko, may mga chances na kumita ka ng like 25%, 30%, mga ganon. Pero hindi aabot ng 100%. Ngayon, kahit sabihin pa natin umabot ng ng 100%, magkano lang yung 60,000 mo sa loob ng isang taon? 120,000 na lang, 120,000 lang. Nadagdagan lang ng 60,000. Which is malabang mangyari na 100,000 kikitain mo, ng 100% ang kikitain mo sa peso cost averaging sa loob ng isang taon. Sigurado, kikita ka ng 100% interest sa loob ng like 2, 3, 5 years, mga ganon. Pero hindi sa loob ng 1 year. Ngayon, yung sina-explain ko nga dito sa kanina, na kung saan, nakikita nyo sa isang araw pa lang bentahan, kumita ka ng 152. Tapos, 600 shares lang yung binili ko. 600 shares lang yung binenta ko, kumita ako ng 152. Di ba? Kung marami akong dito, kung marami akong hold na stocks, di ba? Kung meron katulad niyan, pakikita ko sa inyo meron naman akong binili to go. 10 peso and 10 peso and 12 cents ko na binili. Tapos ngayon, magkano naging total cost ko noon? Magkano yung mga pinagbibili ko? Tingnan nyo, inabot ako ng 15,800 something, di ba? So, ganyan ang yan. So, dito sa 1,000 shares na binili ko, lumalabas na 10,120 ang naging capital ko. Di ba? Pero ang binayaran ko diyan 10,149 ang binayaran ko. Pero hanggang ngayon hindi ko pa nabebenta to. Naghihintay pa ako sa mas mataas na presyo para mas lumaki ang kita ko. Kasi kung magiging 11, 12 to, ibig sabihin kada isang share kita ko ng 1 peso. Ngayon, i-times mo yung 1 peso sa 1,000, o di magkano pera mo, magkano kinita mo, di ba? Ang laki ng kinita mo. Di ba? Yun ang ron. So, ganun kalaki ang kikitain mo. 1,000 peso rin, di ba? Imbis na few hundred pesos lang ang kikitain mo. Kasi 1 peso times 1,000 shares, di 1,000 ang kikitain mo. So, ganun nyo. Isipin nyo kung marami kayong hawak na company, kung marami kayong hawak na company, malaki ang kikitain natin. Ano ba yun? Nasaan na ba yung ko rito? Wag na, baka makita nyo pa yung mga di nyo dapat makitang information ng aking stock. So, makikita ngayon natin dito, ito, meron akong To Go, meron akong Jollibee Food, meron akong SM Prime Holding. Isipin nyo, kung magkaroon kayo ng maraming ganyan, malaki ang pera ang pwede nyong kitain sa loob ng isang araw o ng ilang oras lang, ng ilang minuto o ilang oras lang. Pwede kayong magkaroon ng malaking kita. Nang hindi kayo naghahabol ng panahon, ng oras, ng ganon. Wala kayong pakikisamahang katrabaho, wala kayong pakikisamahang boss. Di ba? Hindi na kayo gagastos sa kotse, hindi na kayo gagastos sa gasolina, sa pamasahe. As in, totally, nasa bahay lang kayo. O kaya, kung nasan lupalop man kayo, makakapag-online business na kayo o trading. Kumikita kayo. Katulad niya, kung ano ba ang hindi open ang stock market, kumikita pa rin yung pera ninyo habang natutulog kayo. Kasi nangyayari ngayon yan, yung perang nilalagay nyo dito ay hindi naman totally mawawala. Mawawala at malulugi lang kayo kung ibebenta nyo sa mas murang halaga yung stock na hawak nyo. Kung alam yung kada stock ay binili nyo ng 10 peso and 12 cents, napakalaking tanga mo naman na ibenta mo ng ng mas mababa pa sa 10 peso and 12 cents. Hindi mo ibebenta ng 10 peso lang yan. Hindi mo ibebenta ng 9 peso lang yan. Siyempre, ibebenta mo ng mas mataas pa sa 10 peso and 12 cents para kumita ka nga, di ba? So, as long as hindi pa tumataas yung price ng stock na hawak mo, hindi mo ibebenta. Pag tumaas na, saka mo ibebenta. Doon ka kikita, di ba? Ganun yun.
Tapos minsan may mga technique diyan na kinakailangan medyo magpaluga ka ng content, then bibili ka uli ng ibang stock, tapos o kaya the same stock bibili ka uli, parang gano'n. Tapos magbebenta ka. Sa gano'ng paraan makakat mo yung losses mo, and then later makakabawi ka rin. Meron naman isang technique, bibili ka ng pinakamura, hagilapin mo yung pinakamura, then after that hayaan mong tumaas yung presyo sa loob ng ilang minuto, ilang oras, o maaring ilang araw, saka mo ngayon ibenta. Gano'n nangyayari niyan. So, ang daming way para kumita rito. Isipin mo, uubos ka lang ng panahon, like it's either from 9:30 a.m. to 12 o'clock ng tanghali, o kaya 1:30 ng tanghali all the way to 3:30. And then after that, tapos na trabaho mo. Yun lang ang magiging trabaho mo. Ang lupit niyan, gumagala ka, nasa vacation ka, pwede mong gawin yung ganito, na kung saan kumikita ka. Ngayon, pag sarado yung stock market, kumikita pa rin yung pera mo. Kahit natutulog ka, umutot ka, kung anong pinagagawa mo, kumikita yung pera mo. Kaysa aasa tayo sa mga pag-build up natin ng business na wala tayong alam, o kaya magpa-franchise tayo, ang pinakaisipin natin diyon, kung kanyari pag magpa-franchise tayo ng stock ng Jollibee, tapos nanghihingi yung Jollibee ng ilang milyon, tapos dadaan ka pa sa mga extensive training para mapatakbo yung Jollibee na yon. Ngayon, since wala kang idea, kunwaring gano'n, nag-jump in ka lang sa gano'n, since akala mo kung may pera ka, pwede ka na mag-business ng gano'n. Kung wala kang idea, mangyayari ngayon, pwedeng malugi yan, masara. Gagawin naman netong Jollibee, hindi nila hayaan na masara ka, o masara yung branch ng Jollibee na yon. Ang gagawin ngayon nun, bibilihin uli sa'yo ng Jollibee yon. Kasi ang gagawin nila doon, ang reason nila, huwag bumagsak o masira ang reputation ng Jollibee. Kaya bibilin sa iyo yun. Pero pag binili sa iyo yun, hindi ibig sabihin babalik yung perang ginastos mo, naging investment mo. Hindi. Kasi bibilin nila yon sa mas murang halaga. Kasi unang-una, ikaw, isasarado mo yung nalugi ka dahil hindi mo rin alam paano patakbuhin. So, imbis na tuluyan ka malugi, ibebenta mo na lang uli sa Jollibee. Sa kung anumang amount yung asking price ng Jollibee. Nasa ganun, hindi ka totally malugi or malagas masunog. Diba? So, ang magandang technique dyan, alam mo naman palang big time tong Jollibee na to, gawin mo, imbis na mag-franchise ka, bumili ka ng stock. Pumasok ka sa stock market, mag-invest ka ng, kunyari, ang naging pera mo o para mag-franchise, kunwari lang 5 million sa Jollibee. Imbis na mag-franchise ka ng ganun, gawin mo, yung 5 million mo na yun, pumasok ka sa stock market, ilagay mo kahit man lang yung 2 million o 3 million doon. O sabi natin, kahit isagad mo 5 million, isagad mo gano'n. Utang maghintay ka ng kahit isang taon or like 3 years, 5 years, ang laki yung magiging 5 million mo, lalaki yun. So, hindi ka pa nagtatrabaho. Hindi ka nagtatrabaho, as in monthly, kumikita yung pera mo. Monthly, yearly, kumikita yung pera mo. Isipin mo yun, yung pera na ang nagtatrabaho para sa'yo, imbis na ikaw ang magtatrabaho sa pera. Naintindihan nyo ibig ko sabihin dito? Ngayon, kung feeling nyo interesting, informative, itong aking video, ay i-share nyo ang aking video. I-click nyo yung like button. Tsaka, mag-subscribe na rin kayo para the more na ginagawa nyo yan ay mas ma-inspired akong gumawa ng mga ganitong klaseng video na kung saan makakatulong sa inyo ng napakalaki, lalo na dito sa stock market, sa topic na aking binigay sa inyo.